So, ano po yung gagawin natin, no? For example, kapag tataas ang presyo, no, ng mga bibilhin, no, yung supply shortage. So, ano ang maaari nating gawin, ya ikhwani wa akhawati, sa according sa our topic today or yung nabanggit ko, no, yung na-explain ko sa inyo. Ano ang dapat niyong gagawin kung sakaling tataas po ang mga bibilhin, no? Yung supply shortage, ano ang maaaring ninyong gawin kapag kayo ay isang economist? Tafaddalu. Explain natin kanina. Barakallahu fikum. Ano ang dapat nating gawin? Talakay po natin yung tatlong aspeto ng yung tatlong pananaw ng economics. Yun pa ba? Yung nidamul iktisadiya. Aha. Nizamul iktisadi, nazariyatul iktisadiya, Iktisadiya siyasa. o siyasatul iktisadiya. Aha. Yan po yung dapat natin i-apply. Itong tatlo na ito. Barakallahu fikum. So, kapag meron pong gano'n na mangyari, pwede po tayo gumamit ng teorya. Ito to. Teorya, tapos sistema, tapos patakaran. No? Yung siyasatul iktisadiya, sistema, yung nidam an-nadhariyatul iktisadiya, tapos yung nidamul iktisadiya, yung nadhariyatul iktisadiya. Okay, walang problema, palawakin pa natin. Barakallahu fik, Sister Lina. Okay, tuloy tayo. An-nidamul iktisadiya, kunin natin yung nidamul iktisadiya, yung sistema. No? Barakallahu fikum. Baba tayo, baba. Aha, kunin natin yung ito. Dito po, nidamul iktisad, sistemang pang-ekonomiya ng economic system, ay ang paraan o balangkas na pinipili at sinusunod ng isang lipunan upang ayusin ang kanyang buhay, no, pang-ekonomiya at lutasin ang mga praktikal na suliranin sa produksyon, distribution at pagkonsumo. Nakuha na natin ito, no? Nakabatay ito sa isang set ng mga panuntunan at pagpapahalaga, al-qawaid, no? Al-qawaid wal qiyam, no? Nakaugat sa paniniwala, al-aqidah at filosofiya ng lipunan. At kaya't hindi hiwalay ang ekonomiya sa pananampalataya at pananaw sa buhay. So, ano pong mahalagang katangian dito, no? Sa kitab natin na yan? Konektado sa paniniwala at filosofiya, ang ekonomiya ay refleksyon ng pananaw ng lipunan hinggil sa Allah Subhanahu wa Ta'ala sa tao at universo. Anong halimbawa niyan? Ang sistemang Islamiko po ay nakabatay sa tauhid, paniniwala sa isang Diyos, kaya't ipinagbabawal ang riba. Nagbabago batay sa pananaw sa buhay. Pangalawa yan, ang iba't ibang interpretasyon ng kalikasan at buhay ng tao ay nagbunga ng iba't ibang sistemang pang-ekonomiya. Ano ang example niyan? Kapitalismo, no? Nakatuon sa pribadong interes, sosyalismo, collectivist, no? Nakatuon sa lipunang kabuuan, makukuha natin yan sa baba inshallah. At saka Islamikong sistema, yan po ang pinakamaganda at perfecto at makatarungan, adal, yung balancing, isinaalang-alang ang kapakanan ng tao at lipunan ayon sa Sharia. Nakatuon sa paglutas ng problemang pang-ekonomiya. Pangatlo po yan, nakatuon sa paglutas ng problemang pang-ekonomiya. Ito po yung tatlo na ito. Una, konektado sa paniniwala at filosofiya. Yan po yung mahalagang katangian, no? Pangalawa, nagbabago batay sa pananaw sa buhay. Pangatlo, nakatuon sa paglutas ng problemang pang-ekonomiya. Bawat sistema ay nag-aalok ng estratehiya para sa scarcity problem o ang kakulangan ng resources sa harap ng walang hanggang pangangailangan ng tao. So, halimbawa niyan sa sistemang ekonomiya, yung kapitalismo po, yung nizamur ra'simali sa Arabic, makukuha din natin yan sa kitab din natin. Sa an-nizamur ra'simali, kapitalismo,
nakatuon sa pribadong pagmamay-ari. Malaya ang merkado, free market at minimal ang papel ng gobyerno. Anong halimbawa niyan? Sa USA, sa European Union, no? Sa sosyalismo naman, sa komunismo, nizamul ishtiraki sa Arabic, nakatuon sa kolektibong pagmamay-ari. Gobyerno ang may pangunahing papel sa pamamahagi ng resources. Anong halimbawa diyan? Anong bansa 'yan? Yung dating Soviet Union at saka North Korea at marami pang iba. Nizamul Iktisadi al-Islami, sa Islamic economic system, batas sa Quran at Sunnah. Pinahihintulutan ang pribadong pagmamay-ari, ngunit may regulasyon para sa maslahatul ammah, no? Yung pangkalahatang kapakinabangan. Mayroong zakat, pagbabawal ng riba at pagtutok sa katarungan sa kalakalan. Anong halimbawa niyan? Yung Malaysia at ilang institusyong Islamic banking sa Middle East. Aplikasyon natin, ang aplikasyon natin po dito sa wikang ng ekonomiya, una, yung mawarid. Ano yung mawarid sa Arabic? Sa English, yan po yung resources. Yung limitadong yaman, for example, yung lupa, paggawa, kapital, no, mawarid yan. So, an-nadrah, scarcity, ang problemang laging hinaharap ng lahat ng sistema. Choice, yung al-ikhtiyar, decision kung paano gagamitin ang resources. Al-kafa'atun, efficiency, paano magagamit ang yaman ng may pinakamataas na benepisyo. No? Paano magagamit ang yaman ng may pinakamataas na benepisyo. Yan po yung efficiency. So, conclusion po natin dito, khulasatul amr, ano? Tafaddalo, kayo naman. Khulasatul kalam. Okay, bigyan ko ng example. Khulasatul kalam, ang sistemang pang-ekonomiya ay hindi lamang teknikal ito ya ikhwani wa akhawati, kundi na struktura, no? Hindi teknikal na struktura po, kundi nakaugat sa paniniwala at pananaw ng lipunan. Magkakaiba ang mga sistema dahil sa pagkakaiba ng ideolohiya, yung kapitalismo, sosyalismo at Islamikong sistema. Ang Islamikong sistema pang-ekonomiya ay nagbibigay ng balansi sa pagitan ng individual at lipunan, nakatuon sa katarungan, patas na pamamahagi ng yaman at pagbawas ng kahirapan. Kagandahan po ng Islamic economics. Tafaddalo.